Ang oras po natin, alas 9:07 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Ito po yung programang Executive Session. Live na live po kami sa studio ngayong Sabado ng umaga. Ano ba yun? Hunyo 7. Hunyo 7 at kahapon ay tayo ay nag-celebrate ng Idil Adha at kasama po natin dito live na live sa studio si Congressman Jonathan De La Cruz, si Paring Javier, ako po si Attorney Dodo Dulay. Good morning sa inyo, mga boss, mga boys. Naimbaga-bigat. Good morning. Good morning. Maayong aga. At kahapon nga ay holiday at binabati natin yung ating mga kapatid na Muslim. Yes. Sa kanilang paggunita noong Idil Adha. Ito ano ba to? Feast of the Sacrifice. Feast of the Sacrifice. At umpisa ng Hajj. Umpisa na ba ng Hajj yan? Yes. Yan ba ang senyales ng pag-uumpisa ng Hajj? Ay di dapat ano na pala? Dami doon. Ang dami ngayon doon. Milyon-milyon ang nando doon ngayon sa Mecca. At saka may grupo tayo, di ba? Pinapadala kung Jonat para pupunta ng Hajj. Mga pilgrims. Mga pilgrims. Pero binubuo pa yata yan ng NCMF, ano? Ang NCMF naglalatag niya, no? Dapat ngayon kasi nagkakagulo sila dati. Pero ngayon yata parang na-organize na nila. Oo, inaayos na nila yun, yung Idil Adha. No? Batiin muna natin mga kaibigan natin. Paring Aya, Yupanko. Happy birthday. Boss Aya. Happy birthday, boss. Batikang Huwag mo na ipadala yung mga lechong baka. Baka masyado kaming dito, mapuno dito. Hindi mo ina-acknowledge na director ng National Press Club. Press Club yan. Si Boss Aya. Aya Yupanko. Yes, sikat na kaibigan natin dito. At siyempre, yung boss niya rito, yung commander-in-chief niya, nandito. Hindi, siya nga birthday girl. Nakita mo ba itsura ngayon? Ayos na ayos, ano? Antindi. Ayos na ayos. Antindi na dating. Yung kanyang commander-in-chief nandito, si Tita Malu. Tita Malu. Ayos na ayos. At saan nandiyan? Nakita ko na nga, medyo yung mga pakain niya, nandiyan nasa tabi na. Iba-iba. Mamaya, iabot dito yung mga lechong baka, yung mga pakinkim. Wag masyado, Tita Malu. At siyempre, baka gusto kami na maaga, magla-lunch pa kami. Magandang umaga din at maraming salamat kay Congressman Ador Pleito. Kung Ador. At siyempre, maaga nagmo-monitor sa atin, walang ibang ating masipag, magaling at past-acting na direktor ng NBI, walang iba. Si Idol Judge Jimmy Santiago. Bata mo kami, Judge Jimmy. Bata mo kami, Judge, ha? Sandali lang, Kasi binabanggit nyo si Congressman Pleito, Magandang umaga sa iyo, Congressman. Basahin ko muna itong magandang balita. Basa. Sige. Basa. Kasong tangkang pagpatay laban kay Representative Salvador Ador Pleito ibinasura ng DOJ. Magandang balita nga ito. Magandang balita yan. Ibinasura nagkaso ba? Ibinasura ng Department of Justice ang kasong kriminal na tangkang pagpatay o attempted murder na isinampa ni Jad Racal laban kay Salvador Pleito kasalukuyan at muling nahalal na kinatawan ng ika-6 na distrito ng Bulacan at ilang pang individual. Ibinasura ang reklamo dahil sa kawalan ng sapat na batayan, kakulangan ng mga kwalipikadong sirkumstansya at hindi mapagkakatiwala ang ebidensya. Ang reklamo ay nagugat sa umunoy insidente ng pamamaril na may halong politika noong October 2024, ilang araw matapos magsumiti si Racal ng kanyang kandidatura sa Kongreso. Kabilang sa mga dinawit sa reklamo sina Giovanni Jade Pagaduan, Russell Pleito, Salvador Pleito Jr., Lloyd Madulid at dalawa pang hindi nakikilalang individual. Sa isang resolusyon, sinabi ng DOJ na hindi natugunan ang mga pangunahing elemento ng kasong tangkang pagpatay ayon sa Revised Penal Code.
Binagyan diin ng kagawaran ang mga hindi tugmang pahayag ng mga testigo, kawalan ng sapat na pisikal o dokumentaryong ebidensya, at ang kawalan ng anumang napatunayang sirkumstansya na magpapabigat sa kaso. Dagdag pa rito, binawi na rin ng nagrereklamo ang mga nauna nitong aligasyon kaugnay ng Anti-Terrorism Act of 2020, kaya't ang natirang usapin lamang ay ang tangkang pagpatay o attempted murder. Ang resolusyon ay inihanda ni DOJ Assistant State Prosecutor Honey Rose Delgado, ni repaso ni Senior Assistant State Prosecutor Herbert Calvin Abugan, at inaprubahan ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon noong Mayo 22, 2025. Bilang tugon, nagpahayag ng pasasalamat si Representative Plato. Malugod kong tinatanggap ang desisyon ng DOJ na may taus-pusong pasasalamat at bagong lakas ng loob. Patunay ito sa simula pa lamang naming paninindigan na walang basihan ang mga akusasyon, may bahid politika at layuning sirain at ilihis ang atensyon sa halip na hanapin ang katotohanan o hustisya. Nagpapasalamat ako sa DOJ sa patas na pagtingin at sa pagbibigay halaga sa batas at katotohanan. Nagbabala rin siya laban sa paggamit ng mga institusyong pampamahalaan para sa pansariling interes. Kailangan natin maging mapagbantay sa nakakabahalang pattern ng paggamit sa institusyong pampamahalaan at sa sistemang pangkatarungan upang gipitin ang mga kalabang pampolitika. Sinisira nito ang tiwala ng taong bayan at mismong demokrasya. Nananawagan ako sa aking kapwa lingkod bayan na ituon ang atensyon sa tunay na paglilingkod at hindi sa paninira. Muling iginiit ni Representative Plato ang kanyang paninindigan para sa pagkakaisa at mabuting pamamahala. Sa kabila ng tangkandungisan ng aking pangalan, mananatili akong tapad sa paglilingkod na may integridad. Patuloy akong magtitiwala sa ating sistemang legal at sa kakayahan ng sambayanang Pilipino na kumilatis ng katotohanan. Sabi pa ni Congressman Plato. Boss Ador! 2 minuto yan, boss. Congressman, congratulations! Napakabait sa atin ito si Congressman Ador. Super! At saka, kaibigan na yan, si Kong Ador. Pangumpisa ng kanyang second term, marami siyang mga projects diyan sa kanyang distrito. Ano ba ang opposite nung Benjamin of the House? Yung Benjamin of the House kasi yun yung pinakabata. Youngest. Ano ang... Siya ba ang ano? Hindi naman Palagi ko siya na. Siya na. Oh? Nasa 62 na si Congressman Plato. Ito sa itsura pala, mukhang 50 pa lang to eh. Yun. Ador, sa tikas eh, no? Matikas to si Kong Ador Plato eh. Hindi, pero merong ang tawag dyan eh, anong pangalan to? The sentinel of the house usually. Yun. Parang gano'n. Tama. Ito ba hanggang 'di ba ang Kongreso ngayon, 19 Congress up to June 30, no? Up to June 30. Up to June 30. Yes. Ang adjournment nila, kailan ba talaga adjournment nito? June 13 daw, 13. 11. Sinijet. June 11. Yes. Okay. So pag nag-adjourn ang Kongreso, ang mangyayari niyan ay hanggang mag-State of the Nation na yan, ganun ba? O magbubukas ba ang Kongreso prior to the State of the Nation? On the day. On June 30. On June 30, okay. 20th Congress na yun. Nga, pero sabihin, kailan ang official start ng... Noon time, June 30. Sabihin, pasok na siya sa trabaho ng July 1. Second. Hindi, pero, general ba ginagawa ba yun? Kayo, nung papasok, ganito yan. Papasok kaya kasi maghanap na kayo ng kwarto nyo. Pasok kayo, mga administrative na muna. All the administrative work. But yung start ng legislative work will begin will be on the State of the Nation. Yung formal. But normally, yung but otherwise, pupunta ka na doon. Alam mo ang ginagawa. Hingin mo na yung plate number mo. Hingin mo yung tansan. Ano tansan? Hindi. Nalagay dito yung malaki. Ang laki nun eh. Ang bigat nun eh. Ang ginagawa dyan. Saka yung plaka mo na 8. Yun na importante. The first working day of July. The first working day of July, meron kayo doon meeting muna. Organizational meeting. Kailan ba nag-uumpisa yung pagsalansan ng mga komite? Doon pa lang. Actually, ngayon nagkakaayos na. Ngayon pala nag-aayos na. Pati sa Senado? Pati sa Senado kaya? Dapat sila nag-aayos. Kasi yung sa sa Congress. Kasi di ba ito, para bigyan lang natin ideya yung mga nakikinig sa atin. Kasi ang 20th Congress, panibago yan, di ba? Yes. Yun, mag-uumpisa yan sa noon of June 30. Kasi... July 1st. Parang June 30. Technically, June 30. Pero July 1st, talagang full day, ano?
Ang mga tinatanong ng ating mga kababayan, ano ba mangyayari dapat itong mga pag nagkaroon na ng 20th Congress? Unang-una, Organizational meeting. Organizational Yes. meeting. Sino ang gagawing speaker sa Yeah. House of Representatives? Sino ang gagawing Senate President sa Senado? Sino mga magiging committee chairman doon sa House of Representatives at saka doon sa Senado? Kailan mangyayari ito, Kung Jonathan? Ngayon. Hindi, ngayon na. Nagko-caucus na sila. Nagko-caucus Pero na paano ngayon. itong sa Senate, yung mga bagong dating? Sila nag-uusap na. Sinasama na yung mga bagong halal. Kasi Ganun Hindi, ba? ngayon, itong sa Senate, Oh. dahil meron pa silang up to June 11, Oh. siyempre tatapusin muna nila yung kanilang calendar Oo. of activities. Okay. Kasama na dyan yung dapat na pag-institute nila ng impeachment court. Okay. Ngayon. So after that, Na malaking issue ngayon. after that, yun na yun. Mag-ano na sila, mag-uusap-usap na sila. Pero sinong kasama yung mga bagong halal na? Isasama na sila. Isama na Wala sila. na yung luma. So ngayon, nagkakausapan na ngayon. Ano na ngayon? Bloke-bloke na yung mga yan. Usap na. Ang labanan kasi dyan nga, Oh. alam naman ni Kong to, pati kang congressman. Oh. Sa speaker, di ba, mas mahirap ng konti doon kasi marami sila eh. Okay. Diba? Yung hatian ng mga komite, hati-hati, deputy. Pero doon blah, blah. sa ano kasi, by parties na sila doon eh. By party. Pero sa Senado, Sa Senado mas magulo. sa Senado kasi mas mahirap. Mas mahirap yan. Tulad niyan, yung bigayan ng chairmanship ng mga gandang committee, Oo. di ba, kung kanino ka sasama Senate President. Senate President. Kaya sigurado, yung Senate President naman, kahit di naman nila aminin, Oo. dinadangle nila yung mga magagandang committee. Siyempre. Diba, uli ka, kampi ka sa akin sa iyo yung Dito ka, APRO. dito ka, yan. Diba? O kampi ka sa akin sa iyo yung Public Works. Yan naman, o kampi ka sa akin sa iyo yung Public Services. Yung mga ganon. Sa iyo yung Blue Ribbon. Yung mga importante, yun naman ng kwan dyan eh. O, Yung finance. yung finance, so yung DPWH. So Yeah. yan yung mga dinadangle mga mo key. para kumampi sa'yo. Oo. O, pagka nanalo yung kinampihan mo, sa'yo yun. Yung grupuhan na yan. Yung Oh. grupuhan. Pero officially, kailan ba ang election, formal election of the leaders of both houses of Congress? Before Kailan? the state Before the State of the Nation. nation. So in the meantime, sino nagmamando doon? Dahil kung sinasabihin nyo na wala pang Senate President, wala pang Hindi, Speaker of merong the House. Senate President. Continuing 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 yun. Yes. Until a new one is elected. Oh, yes. Continuing Ayun. body So yun. they still hold sway over the House, both houses, ano? Sila pa rin. Sila. Tapos Eh, magkakaroon ng official election prior to the SONA. Oh. Ayun. Oh, imamanifest lang naman sa floor yun. on the morning, Ayun, on the oh. morning of the SONA, magkakaroon na sila ng ano. Formal election In na the yun. meantime, ang magmamando doon yung mga Secretary General. Ayun. Kaya ngayon, mabigat dyan sa Mabigat. Senado. Oo, mabigat Diba sa kasi Senado. yung labanan, Mas mabigat sa Senado ngayon kaysa Yes, sa House. mabigat. kasi kasi- bloke-bloke eh. Ang problema, Walang super majority doon eh. Wala. Kasi sa House, may super majority na sila eh. Ayun. ang problema nga nila doon mismo sa partido ng NPC, yung magkalaban Oo. si Senate President Cheese. Yes. Oh. At saka si dating SP Soto. Parehong Sila ba? NPC yun. Sila ba yan. yung mukhang magkakatunggali dito? Sila yung workout eh. Oh, kung sino makakuha ng 13, Yun na yun. yun na yun. Kaya yung 12, ayusin mo yun. Oo. Diba? Ano ang ibibigay mong committee dito sa 12 to para kumampi sa akin? Kasi ganito, ang bloke So ngayon- may numbers kaya? Sino kaya may Hindi, ito numbers? nga, Hindi natin yung- alam. Di pa natin alam. Ano? Yung Nasa bloke usapan nga lang dyan ako. ngayon, Tatlo sa Senado? Tatlo hindi, bloke? apat pa nga eh. Apat, Kasi oh. may bloke sina Senadora Amy. Okay. Senador Amy, Oh. Senator Bongo, Oh. Senator De La Rosa, Oh. ah, May bloke? May bloke sila sa Marcoleta, Rile? Marcoleta, Oo, Senator may- Marcoleta, oo. Senator Robin. Mm. Bloke Anim yun. yun. Bloke sila. Kagad. Okay. Oh. Kagad yun. Oh. Dito sa kabila, Oh. may NP. Oh. Sino yung- bloke na? Sino yun? Sino yun? Ang NP doon, Oh. Marcos din. Oh. Amy, Okay. Camille, Oh. Pia, Oh. Alan. Aha. So, meron ng ano So, doon. apat. May ganun na kagad doon. Oh. May ganunan na kagad doon. Okay. O, ano pa? Sino pa? Nationalista. So, dalawa na ha? NPC. Oh. Tito. Tito. Cheese. Sen JB. Sen JB. Oh. Gatchalian. Gatchalian. Oh. Lapid. Oh. Loren. Ba? Anim din yun. Ilan yun? Anim. Anim. 664. O, sige. O, sino pa? di ba? Sino pa? Di ba? Tapos, Risa. Oh. Senadora Risa. Bam. Bam. Oh. Kiko. Oh, Tatlo rin yun. tatlo. Liberal. Ilan na? Di 6643. 7 plus 12. 19. 19. Oh. May dalawang ano. Ay, hindi yung Tulfo Brothers. Tulfo Brothers. Oh, iba yun. Tulfo Brothers. Tulpo. Ano pa? Si Erwin Lakas. Oh.
Si Senator Erwin lakas, si Senator Rapi independent. Aha. Pero hindi naman sila bumoboto according to their party. No, hindi. Kanya-kanya talaga yung ano. Hindi, Sa Senado, walang party-party to. Yung sinasabi ni parang Ed, yan yun. Ito, bibigyan. Ibig sabihin, kung ano yung mapakinabangan ko sa'yo, doon ako boboto. Ganun Diskusyon lang sila. yan, diba? Sama ako sa'yo, pero bigay mo sa akin tong committee gusto ko. Yan, ganun. Diba? Ilan na, pare? 21. 21. Oh. So, Joel Villanueva. Hindi mo rin mabasa Tatlo pa, yun. Hindi mo rin mabasa yan. So, pwede, no? No, 22. So, kailangan magkaroon ng dalawang magkasundo. Tapos, Nagrupuan. yung mga hindi mo alam na boboto, yun ang kunin mo. Basta 12 lang. Basta Ilan ba kaya? 12, 13? Pati ikaw Pati syempre, ikaw. 13. 13, ayun. Di 12 lang kukunin mo. So, kanya-kanya papirma na to ng mga, kumbaga, ng mga papilyan. Kanya-kanya. Aabot yan nung panahon ni Paring Ed. Kasi si Paring Ed matagal sa Senado to eh. Oh. Nung panahon ni Paring Ed, 28 ang mga bumoboto. 28? Oh, Ang dami naman eh. 24 lang ang senador. Kasi pipirma sa lahat. Ayun. Dalawa-dalawa pinipirmahan. No? Kasi pwedeng bawiin anytime eh. Anytime pwedeng bawiin eh. Pero manlabanan talaga dyan yung komite. Yung komite. Ay, Halimbawa, isang sigurado akong paglalabanan dyan ngayon. Oh. Kasi dyan may respetuhan. Yung tinatawag nilang Parang equity of the incumbent incumbent. at saka yung seniority. Yes. Di ba? Kung senior ka, di ba talagang normally sa'yo mapupunta yung Senator malalaki. Lacson nga pala. Senator Lacson. Pero kasi Sentito na yun eh. Independent. Okay, So, isa na lang. Sino pa bang wala? Sino pa man hindi natin nababanggit? 23 na, isa na lang. Oo. So, ano yan? Kumbaga, ang bottom line lang dito, walang kasiguraduhan. Sa ngayon, horse trading pa lang. Horse trading. Horse trading pa lang ngayon. Usapan pa lang. Ano? Katulad ngayon, ang isa Doon sa house, tapos na sila eh. Okay pero na. yun, hindi mo rin masiguro yun ha. Ha? Yung sa house, hindi mo masiguro yun. Oh. Hindi, pero pare, Alam mo, yung sinasabi nilang 285, Hindi. super majority. Sa house, ang pinag-aawayan na lang ngayon doon, yung committees. Wala na yung ano. Pero, I think more or less, si Speaker will be the Speaker. Yung for the 20th Congress. Ang makakabago na lang nun, pag biglang nagbagong iip ng hangin galing sa palasyo. Yun na lang. Ayun na lang yun. Pag sinabi ng Pangulo na ayoko yan, gusto ko ito, palit yun. Ay, talunan lahat yun. Talunan yun. Lundagan yun. Alam Ganun naman naman ang yan. ano ng House. Does the President have sway in the Senate? Of course, hindi niya aminin. Hindi niya aminin. Pero meron din. May influensya malakas, din. malakas. May influensya din. Nakita mo naman nung panahon ng ano, nung kung gusto ni Presidente yung makialam. Kung gusto niya makialam, kasi pwede din siya hindi makialam. Nung kay President Duterte, di ba nagpalit ka agad? Bebot Alvarez, first 1.5 years. After that, GMA. Doon sa kabila naman, Alan, after that, Lord Alan. Pwede, no? Pwede Wala talaga, namang, pero walang aamin dyan. Walang aamin, public siyempre. statement na gusto ko ito. Siyempre wala. Body language pa lang ng presidente, alam mo na yan. Pag ang si presidente tumuro na, bumulong na, di ba? Yun na yun. At saka yung mga nagsasalita na, may mga nagsalita doon nung panahon ni Brad, ni Speaker Alvarez, may mga nagsalita na noon So alam mo na. Alam mo na. Nung panahon ni mas matindi nga yung Alan at saka Lord Alan Ang nakialam doon si BP Sara. Ganun ba? Oh yeah. Parehong kakampi Pareho niyang kakampi yun Ayun, ang hirap pala. Pero alam mo yung Bigat, speaker, sa akin lang kung merong nangangarap dyan na maging pangulo, alam mo yung speaker, malas sa pagpapangulo yan. Diba? Ever since. Tingnan mo, magmula nung after nung panahon ni Pangulong Marcos, lahat ng nag-speaker na nag-attempt maging presidente, pinulot sa basurahan ng kasaysayan. By the way, nakita mo ba si si JDB? Parang nagpakita. Kurkubado na? Oo. Ha? Kurkubado na. Ganun ba? Mas maliit na sakay top. Bili-bilyonaryo? Ganun ba? Manay Gina ngayon yata ulit. Manay Gina. Pero yung sinasabi nga natin, yung malas, yung alam nyo, ito naman factual naman kasaysayan to. Base sa kasaysayan. Alam mo nyo, yung mga umaanggulong pangulo dyan, kung gusto ninyo maging pangulo, umalis kayo yung speaker. Bakit? Magmula nung panahon, Monching Mitra, 87. Diba? Jody B, 98. Manny Villar, 2010. Olat chika lahat. Sumubok. Isa lang speaker of the house na nanalo. Sino? Manuel Rojas.
Matagal-tagal na yun. Panahon pa ng Popong yun. Pero after nung FM Senior, after nung 8 Congress onwards, wala na yan. Wala. Puro pinulot sa basurahan ng kasaysayan. Saka yung mga ibang speaker doon, hindi na nag-attempt. Halimbawa, Speaker Villarreal, Laurel, wala na yun. Wala na. Babati lang tayo. Nakikinig sa atin si Boss Michael Ang, kapatid ni Clint. Good morning, Boss. At si retired General James Brillantes. Boss, morning sa pag-monitor nila sa atin. At siyempre, maraming salamat sa ating ibang mga nakikinig. Yun naman pong gusto magpabati. Huwag nyo daw antayin yung 10:30 para pumasok dito. Kung gusto magpabati at mag-text lang ho kayo at para masabi namin sa inyo. Nagmo-monitor din ho kami sa aming Facebook na live sa DCRH TV. Kung gusto rin po mag-text doon, ay mag-text lang po kayo at siyempre po ay kasama po namin kayo sa kwentuhan. Kailangan po namin yung kasama dito. Masarap po ang aming kwentuhan dito ngayon dahil marami pa pong mangyayari dito sa ating mga programa at pag-uusapan natin. May mga sumama na sa atin at siyempre basahin natin mga kasama natin dito kadang aga-aga talaga no? Si Sean Renz Arela, si Evangeline Cerquena, Anthony Abrenica, Pierre de la Cruz galing Tarlac, si Gemma Paredes, si James Anthony Neal, si Mariles Flamignano, si Winnie Diaz at si Saturnino Lauay Senior galing ng Quezon City. Good morning po. Salamat po sa inyong pakikinig. Sino ba? Ito ba? Of course, ang ating regular, si Bong Belica sa San Juan. And of course, ito si Vice Governor Clarence Dato ng Northern Samar. 60th anniversary daw ngayon ng Katarman Northern Samar. Nako, isa na naman yung mga taga-palasyo. Makita naman yung paghihirap ng mga tao doon sa Eastern Visayas na yan. Yung Samar, yung Tacloban, San Juanico Bridge. Yung San Juanico Bridge. Hindi ba ayusin? Bigla-biglaan, sinabi nila, di ba, narinig ko kasi kaibigan nating Mayor Alfred Romualdez, umiiyak eh. Di ba kasi biglaan na lang, hindi man daw sila binigyan ng advance notice, parang 24 oras lang. Limited o 48 hours. Isasara na namin yung San Juanico Bridge, hindi na pwedeng dumaan yung mga truck, mga etc. So paralyzed lahat yung delivery ng goods between Visayas and Mindanao. 3-tonner lang ang pwedeng pasok. DP. Ang nakakalungkot lang dito, alam mo ninyo ito, payo ko lang ho doon sa mga tiga Malacanang, nag-aayos ng mga binibisita ng presidente. Imbis na ang bisitahin ninyo yung mga irrigation ng mga tarpaulin na pinaglalalagay ni Secretary Conrad Estrella, doon sa, nakita ko lang, puro tarpaulin ang binisita. Imbis na gano'n ang bisitahin, tignan ho yung nandun sa ibabaw ng San Juanico Bridge. Napakalungkot ho, naglalakad ang mga tao, umiiyak yung mga tao, actually, hindi makadaan. Alam mo, pinakamabigat doon yung negosyo, economic activity. Yan ang pinakamabigat. Ang sitwasyon kasi dyan sa San Juanico, matagal na pinag-uusapan yan. Yung tungkol doon sa retrofitting. Matagal na rin kasing matagal na yun. Panahon po ni FM yan San Juanico Bridge So kailangan ayusin. At saka dapat magkaroon daw ng isa pang bridge across. Ang sinasabi lang naman nila, isa pa. Mahaba yun, di ba? It's a long bridge. Ang sinasabi nga lang nila, okay naman talaga i-retrofit yun dahil sabi nga nila matagal na yan. Yan nga daw ay regalo ni Pangulong Marcos Sr. kay Madam Imelda. Diba? Para birthday o anniversary yata nila. Diba? Yan ang iniregalo. Ang problema lang, sana lang daw mahaba naman yung preparasyon. Saka pinaghandaan. Siyempre. Kagaya niyan, ang isang suggestion noon, bago pa i-ayos yung retrofitting, etc., meron alternative na na means of transport. Kagaya niyan, ano ba naman yung pinadagdagan na nila ng mga roro, whatever, maraming mga barko-barko doon. Kung nakita mo ba yung video, yung mga tao naglalakad sa ibabaw ng San Juanico Bridge. Ibig sabihin, pagkahaba-haba niyan. Kung isasara ng DP to, sana ni-ready lang, may ferry. For example, may ferry, nakabang. Roro lahat. 6 months ago sana. May ferry, roro nga. Sana 6 months ago, sinabi ninyo that on 6 months after this announcement, ito na. We will have to retrofit. Itong araw na to, isasara
orasyon ito. namin, naglagay kami dyan ng ferry, naglagay kami ng et cetera. Magdadagdag kami ng mga Ito linya. kasi connecting ano to, no? Connecting Summer. Summer and Summer Leyte, Leyte. no? Summer and Leyte. Yes. Laking bagay nito. Ang malungkot dyan, nagte-text nga sa atin dito ng mga nakarang araw, yung mga negosyante daw. Yes. Di ba dyan sa Tacloban, Oo. di ba dyan sa parte ng Samar, Oo. nagsasara na lang sapagkat yung goods na Wala na kailangan- sila, Hindi no? na- Wala na hindi dumadating, hindi hindi na dumadating. dumadating. Naku, napakabigat yan. Hindi, mabigat yan. At, yan, Para rin yan, Pando, paring Ed. Para rin yan, itong EDSA rebuild. Hindi rin nila inaayos. Yung, ba't kanyung idea ba itong EDSA rebuild? Sa bata ni Kong. Sino? No, si. Hindi. Ano? Wag, kaibigan din naman natin yun. Kaibigan natin Chairman yun. Artes yan. Chairman Artes. Ayun. Kaya walang kwenta oo. yun. Si artist. Okay, batiin lang natin nagbo-monitor sa atin sa ating Facebook page si Ben Stalosa, nanonood galing Hong Kong pa. Oo. Si Florence Regalo, si Lily Louis Bibar galing Saipan. Ay, good morning po, layo Good morning, Kay good morning. CJ Celine Reyes, kay Lea De Villa, galing Santa Maria, Bulacan. Kay London Charlie, ayan, good morning mo, sa inyo, nagmo-monitor at Bago lang sige. tayo mag-break, ha? Okay, Kasi nasabi ko lang sana, di ba, yung ratings ng Pangulo medyo bumababa. Oh. Di ba, alam nyo, ilagay nyo si Presidente nandun sa ibabaw ng tulay, nagbibigay ng instruction sa DP, inaayos yung Coast Guard, inaayos Ang yung police, laking inaayos yung bagay nun. PPA. Ang laking epekto nun sa mga tao. Yung mga tao kasi, alam naman nila matagal gawin yan. Ang kailangan lang makita, yung liderato andoon. Di ba? Alam ng Pangulo, yung nararamdaman naming hirap. Yun ang dapat nyo ipakita. Hindi yung press release dito, pupunta doon sa Pangasinan, may tarpaulin na Unang-una, inspection. ito pananaw ko dyan. Yung mga yan, trabaho yan ng mga sekretary. Huwag niyong ipahiya ang Pangulo. Dapat yan, kayo mismo, kung meron kayong talagang pagmamahal at sa ating bayan at sa ating Pangulo, dapat yan, bago kayo magpatupad ng ganyan programa, inayos yun na yan. Huwag niyo hayaan na nakataya ang Saka may mukha nagi- at ni Presidente. May dyan. nag-schedule naman din dyan sa Office of the Hindi ba hindi, pero President. ibig sabihin, dapat sa baba yun eh. Pag naglatag, alam mo naman kami tayo. May schedule naman dyan sa sa Office of gobyerno the naman President. tayo, lahagi naman natin Oh. nire-ready. Hindi Yan naman po, daw, di ba? paring Ed. Hindi naman, sabi ni Fred, hindi naman daw puro tarpaulin doon kay Secretary Estrella. Meron na ba talaga daw project doon? Hindi, Bago meron tayo na. kuyugin ng ating technical, mag-break muna tayo kasi nakapila yung ating Ay! mga advertiser. Ang oras po namin, alas 9:35 ng umaga. Good morning Pilipinas! Ganyan naman ang dapat na talagang ating mga intro na may music para mapagising ng ating mga dugo ngayong Sabado umaga. Ako po, si Attorney Dodo Dulay. Siyempre kasama pa din po natin, walang iba, si Paring Davier at si Congressman Jonathan Del Cruz. Good morning, boys! Nasaan yung mga kasama natin? Ha? Nasaan yung mga kasama natin? Asan? Nasaan? Bende, Alam ko, si Sos, SOG. merong official trip. May official trip. Oo nga pala, may official trip si Sot. Si Senator JB, ako sigurado ko nakasakay yan. Nakasakay ngayon. Umiikot Kung dun nasaan sa ka man, mga... Sen JB, sana maayos ang sakay mo. Oo. Huwag kang malaglag dyan, pag sa mga sakay mo. Si Pau. And then, meron nakayakap. check-up. May check-up. Nakayakap sa timba. Ano doon? Pero yun lang, no? Sana maging maayos naman, di ba? Kasi alam nyo, yung pagbagsak o yung failure ng presidente, failure natin. Tayo minsan nagiging critic tayo. Buong bayan yun. Pero yung pag-critic natin, yun naman constructive, di ba? Para lang gumanda, hindi naman yung natin Pag gusto. sinisiraan natin, tulig hindi sa naman ganun. Hindi, gusto lang namin na ayusin, di ba? Tama. Pangit naman yung oo lang tayo ng oo sa miski na anong gawin nila. Nakikita na natin yung problema. Kawawa ho yung mga kababayan natin dyan, Mr. President. Kayo naman na nag-arrange ng presidential visit, di nyo ba naman makita yan? Diba? Importante yan. Siyempre kasama na yan dyan dapat ayusin yan. Sino ba nag-ayos dyan sa Malacanang? Merong Sino yung ang, CABSEC, yung Cabinet meron. Secretariat. Wala Pero na. nasa Wala. PMS. PMS. Hindi, nasa PMS ngayon. PMS ang yung tungkol sa presidential trips, visits. sa presidential visits Ayun. PMS. Gusto nyo talagang isampa yung paakit din, kailangan makita ng tao si Presidente na nag-iikot. Huwag doon sa project ni Secretary Estrella, puro Ay! tarpaulin nga. Hindi. Manay tarpaulin. Hindi, Meron inaayos Kasama yung bata mo, Baka si pumunta kayo, irrigation baka pumunta ngayong araw na to, dumaan si Presidente. Mine-workout yun. Ito, bati lang tayo. Galing sa Leyte, Tamuntabon Leyte, si Arnel Bibar. Good morning po sa pag-monitor, si Presi Oson.
Nanonood siya galing San Fernando. Sabi niya, pakibati naman po yung asawa ko si Romy. Romy, good morning. Nanonood siya. Si Roderick Molina. Si Jean Aseret, watching from Taguig. Si Winnie Diaz. Nanonood si Danilo Galliano. Sabi niya, sana bago pinasara ang San Juanico, ikumpleto naman ang kailangan. Tama. Yes, tama yan. At Tsaka si may Gina coordination. Sembrano, good morning po sa inyo sa inyong pag-monitor dito sa amin at pagsama sa amin dito sa executive session. Naawa talaga ako kay Mayor Alfred Romualdez. Makikita mo yung sincero yung mukha. Ano ba ito? Sabi niya, sila na pinakapagbaba mo kasi ng San Juanico, Tacloban yata yun Kong, di ba? Yes, yes. So, kung sila mismo, di ba doon na hindi masyadong nasabihan, mas lalo na yung mga tao nila. Di ba? Kaya, official na yun. Official na yun. Mayor na yun. Romualdez na yun. Ha? Kayo ho, dyan sa Eastern Visayas, yung mga ibinoto nyo, yung mga tingog-tingog, itong si Taba, laging kung ano-ano, puro politika to. Ba't di mo ayusin kung saan kayo kumuha ng boto? Di ba dyan sa Tacloban, tsaka sa Eastern Visayas, yung kuwan din ito, yung deceiving na party list, yung porpis. Bakit hindi nyo sisihin ang mga yan? Kalhalong kuwan ninyo, bulabogin nyo, mga waray. Pero talaga, no? Siyempre nakakaano yun. Nakakawa naman yung mga tao. Ang hirap ng sitwasyon na yan. Diba? Yung mga yan, yung mga grand schemes na pag-aayos, kagaya niyan, alam naman natin na kailan ayusin. Itong EDSA rebuild, Guadalupe ang main ano niyan Ang main effort dapat yung pag-aayos ng Guadalupe. Pero ako maraming ganun, ha? Maraming ganun. Maiba lang ako, mga kapatid, kasi gusto ko lang din na puntuhan lang. Kasi parang kaupo pa lang ni Chief PNP ay, by the way, Torre. Tapos binabakbakan kagad siya doon sa kanyang utos nung mga aresto. 3 minutes or 5 minutes? 5 minutes. Alam mo, ako talaga sasabihin ko, alam nyo, wala naman sinabi si Chief PNP Torre, na manghuli indiscriminately. Wala naman siya sinabi. Binabakbakan ba siya doon? Oo, ito, bilis-bilis magsalita kasi ng human rights. Okay ho yan, human rights, ha? Hindi natin pinipigil ang human rights. Okay ho yan, Commission on Human Rights. Kaya lang, basahin niyo muna sa konteksto nung sinabi ni Chief PNP. Dahil nandun ako Ang sabi ni Chief PNP, ito simple lang ho yung... instructions ba to? Instruction at mensahe. Sa buong PNP, simple lang naman Hindi ba gusto natin ng peace and order, di ba? Sa kalsada. Sige. So sinabi ni Chief PNP, gusto natin ng kapayapaan, yun ang utos ni Presidente Marcos. Kapayapaan, peace and order sa kalsada. Paano natin gagawa ng peace and order sa kalsada? Hindi ba alisin ang mga kriminal sa kalsada? Tama, di ba? Tama naman yun. Ang tanong, paano mo alisin ang mga kriminal sa kalsada? Di siyempre, kapag nagkasala, ang sabi niya, arestuhin. Yun Pag meron may problema sa daan at meron mga kriminal dyan, ang trabaho ng pulis, ayon kay at utos po ni Chief PNP, arestuhin. Wala naman sinabi na lahat na lang para luminis ang kalsada, arestuhin yung mga kriminal. Kaya ngayon ang batayan ng ating mga kapulisan ay ang pag-aresto. Sapagkat sa pamamaraan lang po ng pag-aresto, mawawala po yung kriminal sa kalsada. Ano po yung batayan ng pag-aresto? Siyempre batas po, may batas naman doon sa pag-aresto Nag-lecture pa nga si Chief PNP doon sa pag-aresto, ano bang kailangan for a warrantless arrest? Para abogado si Chief PNP. Ano ba ang kailangan ng mga kapulisan para ma-aresto niyo yung tao? Kung nandyan, nakikita ninyo, may nangyayari na, na-krimen. Sabihin yun hong pag-aresto ay pamamaraan lang po para magawa natin yung sinasabi natin na gusto natin kapayapaan sa lansangan. Kagaya nung naglalakad na babae galing sa trabaho, tapos dinekwat yung kanyang cellphone o kaya bag. Yun. Alam mo, ang nakita ko lang kay Chief PNP Torre, ito ay masasabi ko lang ito ay hinubog ng operations to. Kung may pulis si Chief PNP Torre dahil ito nasanay sa Alam nyo, nasanay sa kalsada to. Doon sa iba na merong konting tampo, di ba, doon kay Chief PNP dahil doon sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Nandyan na ho yun Pero bigyan ho ninyo ng pagkakataon na ipakita naman niya yung kanyang pagtatrabaho, di ba? Ngayon, after bigyan nyo ng konting panahon at nakita ninyo na... di doon tsaka lang nyo batikusin. Give him a chance. Bigyan nyo naman ng chance. Di ba? At saka, na siguro, alam mo, ang issue kasi ng peace and order para sa ating lahat naman to
'Di ba? Kung gusto natin ng kapayapaan alam mo pag magawa ni Chief PNP Torre at ako'y naniniwala kayang gawin po ng Philippine National Police. Buong kapulisan po kaya. Yung 5-minute response, sabi ko, talagang ang importante mararamdaman ng taong bayan ang importante lang doon, presensya ng pulis. Yung pagpapaliwanag. Oo. Kailangan kasi matyaga sa pagpapaliwanag. Hindi naman pwede isang paliwanag lang gusto mo. Kuha mo na lahat ng mga tao. Tuloy-tuloy. Continuing yun, di ba? Continuing ang pagano. Kaya nga importante ang communications, not only in the police, but in all agencies. Titignan mo si Artes. Pag hinanap tungkol doon sa plano doon sa EDSA, nagsalita na raw siya doon sa press con. Tignan mo. Pwede ba naman yun? Diba? Ganun ba? At saka kung ikaw, taong gobyerno, hindi naman ho kasi trabaho ng pribado na ipagtanggol yung gobyerno. Oo. Diba? Kayo, gobyerno, kayo ang magtanggol sa sarili ninyo. At magpaliwanag At kayo kayo. umiiyak. Diba? Iyak kayo na iyak. May fake news, may ganito, troll, etc. Yung fake news tsaka trolls, open naman yan sa both parties Oo. di ba? Yung iba, itong side A meron, yung side B meron din. Ba't kayo nag-iiyakan? Ilabas mo yung totoo. Halimbawa, yung communicate sinasabi, ka. yung China media daw, masyadong tilted doon sa pro-China news. Siyempre! China yun Oo. China yun Expected naman na mangyayari. Kasi sinasabi ko, ba't ka umiiyak? Hindi ikaw, dapat galingan mo para yung side ng Pilipinas, Ilabas, yun ang ilalabas. ma-amplify mo. Hindi, kagaya niyan, meron naman tayong mga government stations. Oo. Di gamitin nyo. Ang problema, yung bata nyo na inilagay dyan sa PCO, di ba? Walang delivery. Ganun lang kasimple yan. Kung naman, nagbobulahan pa tayo. By the way, babati lang ako Bati na nakikinig sa atin, kaibigan natin si Chuck Castro nakikinig sa atin. Good morning, sir. Morning. Salamat sa pag-monitor dito. At sumama kayo sa aming kwentuhan sapagkat marami po pag-uusapan pero ito hong tao namin dito sa technical. Ito na, talagang kinukuyog na naman ako. Kailangan muna natin. Ang haba, may nakapila kasi. Kailangan tayo, pasensya na po kayo. Pero talagang kailangan namin lang mag-negosyo. Kaya mag-break muna tayo. Ang oras natin, alas 9:50 ng umaga. Good morning Pilipinas! Ito naman po yung programang Executive Session. Nagbabalik po kami live na live sa studio ngayong Sabado ng umaga. Hunyo 7. Ano? Tama? Hunyo 7. Yes. Ngayon. Oo. At ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre kasama po natin walang iba, Congressman Joten Del Cruz at paring Ed Javier. Good morning, boys! Morning. Tayo po muna, paring Do at paring Ed. Tayo po nakikiramay sa pamilya ni Mayor Ramon Abinuman ng Kawayan, Masbate. Siya po ay nakakalungkot, namatay 88 years old. 88. Condolence po. Condolences sa pamilya ni Mayor Abinuman. Dati siyang mayor ng Kawayan, Masbate at dating chairman ng Mayor's League ng Masbate. Ako binabati ko din yung, hindi ko naman to kilala pero nakikita ko lang palagi, yung bagong halal na Vice Mayor ng Reyna Mercedes sa Isabela. Henry Respicio. Attorney Harold Respicio. Congratulations Harold. Pero alam mo ito, iniipit ito ni Chairman George Garcia. Chairman George, pinayagan na. hayaan mo na. Pinayagan na. Pero pinail lang ng panila ng... Kaibigan mo? Si Attorney Si Harold. Pinail lang pa nila ng disbarment ba? Pinail lang pa ng ganon, whatever. Chairman George, yung bata pa yan. Huwag yan ang patulan. Gusto lang naman niyang umunlad yung hindi naman yung naging mga ganyan, maayos. hindi naman decision lang ni chairman niya. Siyempre may komisyon yan na ikaw nagdadala ng komisyon. Palagi mong sinasabi, hindi lang siya. Ikaw chairman. Anong klaseng chairman ka? Hindi mo kaya. Boss, boto Collegiate. ko. Ang boto ko, boto mo rin. Collegial. Batiin lang natin si Mayor Joseph Llopis ng Calayan Island. Yes. At magpapasalamat lang po ako sa ngalan po ng Internal Affairs Service sapagkat inyong tinulungan yung aming Regional Director Dan, si Colonel Paclibon, doon po sa kanilang proactive inspection sa Calayan Municipal Malayo Station. yan, at saka mahirap. Isla to, isla. Isla yan. Nag-inspection kami dyan sa mga isla, noong June 4 to 6. So maraming salamat po, Mayor. Mabuhay po kayo. Sana itulungan nyo lang po yung ating mga kapulisan sa Philippine National Police. Sa lahat, kailangan po talaga ng tulong ng LGU. Yung insurance, Brad. Importante yung galaw ng LGU dyan. Importante. With PNP, talagang hindi kayang labanan talaga ang krimen kung hindi tutulong lahat.
ang komunidad. Hindi ang trabaho komunidad. lang ito ng Philippine National Police. Hindi Kailangan kaya. may merong tulong Komunidad, ng komunidad. Oo, ng LGU. Yung sa'yo, Kong, yung si Colonel, yung nabayaran ba na insurance? Oh, yun. By Ano the way. nangyari doon? Hanggang ngayon, Hanggang wala ngayon. pa. Sige, Hanggang ngayon, niloloko pa siya nitong company na ito. Ganun. Kasi ang gusto nila mangyari, Oo. unang-una, hindi na nila tinupad yung kanilang obligasyon doon sa kontrata nila. Oo. Ang kontrata nila dyan ay dapat mayroon travel insurance kung sino man yung kasama doon sa inspection team. Hindi nila naibigay yon. At ngayon, lolokohin pa nila ang PNP at lolokohin pa nila yung mga yung naiwan na pamilya. Ang sinasabi nila ngayon, ang gusto nilang mangyari ay magbibigay na lang sila na abuloy. Hindi naman abuloy importante. Ang importante doon, hindi nyo tinupad yung inyong obligasyon na magbigay ng travel insurance. Ano pangalan nun? Kung meron, Ay si Colonel Malabed. At Hindi, saka ano yung pangalan company, nung- SMPP. Yung company na yan. Ano ba, local ba yan? Hindi, alam Indian. nyo, yung SM, Indian? Indian. Kaya pala Di ba? Talagang problema talaga kapag ganyan eh. Kaya Pag may- dapat talaga sa mga kontrata talaga, Oo. kailangan Pinapatupad ng mabuti yan. Mas Kung mayroon talaga ng provision ng ganun sa Oo. kontrata, hindi mo pa mapatupad. Matupad. Dapat yung signatory dun sa contract, di ba? Siya ang dapat mag-flex ng muscle. Oo. Di ba? Kung sino man yan, whether, sino ba ang signatory dyan? At si General Marbil. So ito, turnover na ito kay General Torre. Yun. Okay. Dapat tignan ng mabuti Kayang-kaya ni yan. General Torre yan. Oo. At dapat yan, i-blacklist na rin yan. Hindi ka tumutupad ng ano mo. Ano ba? Sa usapan no? Anong tutuparin mo? Wala ka palang tinutupad Ito nga pala, no? Medyo pupuntuhan ko lang ito dahil nagiging malaking issue ngayon ito. Napasa na po sa mababang kapulungan yung bill na nagtataas po ng minimum wage ng ating mga manggagawa sa 200 piso. Ito po, ito personal lang ko lang Doon naman naman sa na opinion. Senate, 100. Doon sa Senate, 100. Ito lang ang aking personal lang ho ito, ha? Huwag ko kayong magagalit, ha? Pero ang akin po talagang pananaw ho dyan, una po, kung ganyan lang din po pala at kayo din po ay papasok din pala kongreso dyan, burahin nyo na ho yung Regional Wage Board. Huwag na ho kayo maglagay ng Regional Wage Board. Tanggalin nyo yung law Kasi na kayo yun. rin makaya nyo naman pala. Kayo na lang. Gusto nyo, kayo na lang eh. Di ba? Huwag na ho kayo. Pasa nyo na lang. Kayo na lang ho. Huwag na gawing trabaho ng Regional Wage Board po ito. Yun ang una. Ba't pa tayo nagkaroon ng Regional Wage Board? Pangalawa, lahat po, tanungin nyo po, wag po kayo maniwala sa akin, tanungin nyo po lahat ng mga eksperto. Yan pong pagtataas po ng wage yan na ay wala pong legislated. Hindi, kahit na legislated or not, wala pong maidudulot na ginhawa sa ating mga manggagawa yan. Sa totoo lang po, kapag pag-aralan nyo po yung ating mga kasaysayan natin ng mga minimum wage, pag tinignan nyo po ang epekto sa ordinaryong Pilipino at sa manggagawa, wala pong naidulot na tunay na benepisyo ang pagtataas ng sweldo. Na minimum wage. Sapagkat hindi po pwedeng magawa kayo ng dagdag sweldo lang nang hindi nyo rin po sinasabayan ng taas doon tinatawag natin na productivity. Magiging inflationary lang po yan. Ibig sabihin inflationary, kapag nagtaas ka ng sweldo, lahat naman ng bilihin tataas din eh. Wala naman hindi tataas dyan eh. Siyempre, ipapasa yun eh. Ipapasa lang naman sa atin yan. Ang mangyayari pa yan, mas maliit pa ngayon, yung mabibili mong dagdag doon sa idinagdag na sweldo sa'yo. Di ba? Pinapasakit niyo pa ang ulo niyo dyan. Hindi, wala namang ibig sabihin yan. Talagang ipinasa lang para, napasa na namin nandun sa taas. Wala na kayong magagawa. Wala kayong magagawa, di ba? Pero kami, Tapos na kami. Sa distrito, tinaas namin. Wala tayong magagawa. Ayaw ng Senado eh. Alam mo, ito nga parang nakakalungkot. Pektus lang yun. Huwag yung pinagpapapaniwala yung pinasang yun. Yung pag pinasa yan, ang dagok niyan, hindi lang sa negosyo. Pati sa ordinaryong, huwag niyo natin isipin ng negosyante. Dahil talaga yung mga yan, talaga magsasamantalaan talaga yung pagtaas. Sigurado ang itataas niya na ilang porsyento ba itong 200 ko sa minimum? Almost around ano to eh. 1/3. 40% increase, ano? Maniwala kayo, pag nag-40% increase ng minimum wage, ang tataas naman ng bilihin, 50%. Alam nyo, Lugi pa kayo ng 10%. Yung house, di ba, puro politiko. Di ba, pare, pag uwi nila doon sa kanilang mga distrito, at least masasabi nila, ipinasa na namin, kaya lang wala tayong magawa eh. Ayaw ng Senado. Di ba, kaya ang Senado dapat buwagin eh. Di ba, ganun lang sabihin nila. Pinagsasabong lang nila. Pero pag-aralan lang humaigi, sapagkat wala akong kalusot-lusot yan. Yan hong minimum wage talagang wala hong idinulot yan na ginhawa sa ating manggagawa. Lagi pong nababawasan lamang
yung buying power, yung pong lakas ng kanilang kita sa pagbili ng pangangailangan sa Lalong problema pang-araw-araw. lang abutin natin. Kasi dyan. meron ka tinatawag yun, yung wage spiral eh. Tsaka Diba, yung wage spiral, sabihin, magtataas ka ng sweldo para kunyari, mas marami ka mabili. Pero gagawin naman ng mga negosyante, tataasan naman yung bilihin. So, kulang na naman, kapos na naman yung idinagdag. Ang susunod, dagdag na naman uli ng sweldo. Hindi po dagdag ng sweldo lang. Okay. Tama po, ang dagdag sweldo, kailangan po yan. Pero kung yan po ay may katumbas Na na pagdagdag ng productivity. Ibig sabihin po, yung ating generate na produkto, ay mas tumataas din po yung hindi lamang yung dami, pati rin po yung kalidad. Hindi po pwedeng solo lang na ang pinag-uusapan nga na ito. dati, hindi naman wage hike ang pinag-uusapan dati. Yung benefits for the workers, kagaya niyan, housing, may workout mo yan. Tapos dati, yung mayroong workout dati na for every 100 na employees mo, bigyan mo ng once a month na isang kaban ng bigas. Something like that. Some benefits. Non-monetary. Non-wage benefits. Non-wage benefit. Pwede yun. Yan ang pwede pagbigyan. Para maibsan naman. Pero hindi ho solusyon yung ang wage hike sa kahit anong para lang Yes. para lang maparami. Tandaan niyo po yan. Tignan niyo lang po. Huwag ko kayo maniwala sa akin. Tignan niyo po ang datos. Pag-aralan niyo po yung mga nakaraang wage hike. Ano ba na idulot? So, totoo lang, mas tumaas pa nga eh. Mas kumonti pa nga yung nabibili natin. Problemado pa nga tayo dun eh. Dati nga, bibili ka sa grocery, yung 1,000, punong-puno na hitik na yung basket mo eh. Ngayon, yung 1,000, parang pag bumili ka, parang, boss, ang luwag pa ng aking grocery. Nagdala pa ako. Diba? Nagdala pa ako ng basket. May dala pa akong eco bag. Wala rin. Diba? Kaya dapat to pag-aralan lang humaigi. Hindi ho tayo pumapaling doon lamang po sa mga sinasabi natin negosyante. Hindi po yun ang pakay namin. Kayo po, mag-aaral po kayo ng sarili nyo. Tingnan nyo po, kung hindi po talagang nababawasan yung inyong nauuwi sa bahay tuwing nag-increase ng sinasabing sahod. Naku, napakahirap po talaga. Kailangan po talaga dagdagan po ang ating abilidad na maging productive tayo. Ano ba mga pamamaraan na Kong Jonat para maging productive tayo, di ba? Marami yan. Una dyan, siyempre, mas maganda kung mayroong automation. Yes, maganda yan. Mas marami tayong na-produce na mga bagay sa parehong dami ng mga manggagawa. Yan po ay isang pamamaraan. Pero marami hong pamamaraan yan. Ang punto lang dito, ako personal lang na, sabi ko nga, personal opinion ko lang po, wala pong may dudulot na pangmalawakan at pangmatagalan na ginhawa sa manggagawa ang minimum wage. Pasensya na po. Sa pabrika, siyempre mga workplace ayusin ninyo. Sa mga farms, ayusin din ninyo. Ang output. Farm output. Ito nga, pag-usapan yung farm. Ito, may balita lang lumabas dito. Pasensya na po. Lalabas ko lang. Meron na po ang India. Ito po, ang India. Imagine, India. Gagamit na po sila noong bagong variety ng bigas. Para po lumaki ang kanilang mga pag-yield ng bigas sa India. Alam niyo po kung saan gawa yung variety na yun? Dito. Gawa sa Pilipinas. Pilipinas yun. Imagine, nakakalungkot, gawa sa Pilipinas, pero ang nakikinabang, India. Ibang bansa. Huwag ka nang lumayo eh. Many years ago during the time of President Marcos Sr., ang mga Vietnam, Thailand lahat yan. diba, et cetera, Training lang sa IRI. IRI ba yun? IRI? IRI. Ano ba yung IRI? Yung International Rice Research Institute. Diba? Nagte-training pa paano magtanim ng magandang bigas. Dito sa Pilipinas nagte-training. Diba? Kumuha ng galing dito, kumuha ng talino, tinraining ng mga Pilipino. After a few decades, talo na tayo. Diba? Tayo, puro import. Wala tayong yung capability dito, hindi natin naayos. Kagaya niyan. Yun sa Taiwan. Dati, yung Taiwan, dito kumukuha ng yung similya, tilapia, yung bangos, lahat, etc. Ngayon, sila na ngayon ang pinagkukunan natin ng similya. Hindi ko maintindihan bakit naiiwan yung Pilipinas. Di ba yun ang kwan eh. Hindi, kailangan lang siguro paigtingin lang, gamitin, yung mga natin, na-research natin. Ilabas natin yan, di ba? Yung kamukha nito, ginagamit ng India, o di gamitin ito nga sinasabi ni ito sinasabi ni Dr. Solidum, si Secretary. Secretary Solidum. Alos din yun. Ang dami daw nilang mga doon. Ang dami daw nilang mga research, ang dami daw nilang mga
inventors, etc., etc., hindi naman nako-commercialize. Yun ang problema, no? Yun ang problema. Kagaya yung sa CLSU, yung tungkol doon sa ASF vaccine. Oh. Sila rin doon. Yung scientist ng CLSU, Central Luzon State University, ang ng ASF vaccine. Kahit ba't di natin magamit yun? No. Para di ba? Ano to? Yung para saan to? Para doon sa baboy. ASF. Ano ba itong ASF? Yung African Swine Fever. African Di ba Swine sinasabi Fever? nila, kaya tayo nagbaba ng taripa sa baboy kasi apektado tayo ng ASF. Bakit hindi yung gamitin yung vaccine? Mayroon na tayo. At meron na naman talagang pwedeng gamitin dyan para sa ASF. Sagutin kita, boss. Sagutin kita yung ASF. FDA? Dahil nandun ako doon nag-uusap yan yung sa ASF. Ang problema dyan sa ASF na yan ay isang bansa ang nag-develop niyan, di ba? Meron din tayo. Hindi. Tama. Binibigay nga sa atin. Pero ang ASF, kung di ako nagkakamali, hindi ako sure pero alam ko ASF ito pinag-uusapan namin noon. Wala pang acceptance yung vaccine na yan internationally. Ibig sabihin, ito ay produkto lamang kasi ng, kung di ako nagkakamali, Vietnam yata nagbebenta sa atin. Wala pang tumatanggap ng ASF internationally na sinabing ma-effective itong vaccine na to. Kaya, ang problema, pag gano'n ang vaccine mo, pwede subukan at sinusubukan ngayon. Ganun din naman ang ginawa nila sa Dingback siya. Yung pagpasok ngayon dito, tama, experimental. Ang pagpasok dito ay ano lamang. Ano ba tawag nila doon sa, parang experiment, bibigyan ng permit to as experimental vaccine. Para mapag-aralan kung talagang effective itong vaccine. Pero wala pa kasi. Wala pang internationally accepted vaccine. Mabuti nga for na. ASF. Pero alam mo, Pando, hindi pa pwedeng ganun ang gagawin natin. Bakit nagkakaroon ng masaganang work? Saan tayo nag-i-import ngayon? Hindi ba, ang dami natin pinag-i-importan ng pork? Brazil, Netherlands, Denmark, US. Ang ibig mo ba sabihin itong mga ito? Sabihin mo yung mga baboy na binibenta yung rito. baboy na yan, mga imported dyan? import. Akala ko tinigil na yung binabaan nga ng permit. taripa yung tungkol sa baboy. Para pumasok. Para pumasok sila. Ibig mo sabihin itong mga ito, mga walang kakwenta-kwentang mga produkto itong mga ito, na apektado rin na. Huwag mo sabihin sa akin, hindi sila apektado ng iba't ibang mga diseases din yung mga yan. Meron silang pamamaraan pagdating dyan. Hindi, namamatay daw yung germs doon dahil malamig eh. Malamig. Ayun. Yun. Hindi, tama ka naman. Ang ibig sabihin ko, kung ayaw ninyo yung Vietnamese vaccine, ayaw ninyo yung Pilipinas na vaccine, Humanap maghanap kayo ng iba. Subok na. Ang ibig sabihin ko, solusyon ang hanapin ninyo. Hindi problema. Hindi problema. Ayun. Tingnan mo, binabanggit mo yung FDA. Mabuti nga naalis yung Sakati ba yun? Bakit? Anong issue doon sa FDA? Hanggang ngayon. Yung Sakati? Oo. Ang inuna, infra eh. Anong infra? Infra. Building. Sabi ng mga tigaloob. Kaysa sa ng FDA? Wala bang building? Ano ba may building na FDA? Wala, bulok. Diba? Hindi inuna yata. Ang inuna niya, kaysa yung Infra. proseso, ayusin nila para sa product registration. Inuna yung infra. Imbis na yung capability na enhance, di ba, ng FDA sana, dahil doon mo ilagay yung budget mo. Di ba? Para yung mga tao mo, i-training mo. Di ba? Galingan mo, may technology nasa mo yung mga benepisyo. Kumuha ka ng tao. Damihan mo, tao diba? mo. Para yung post-marketing surveillance mo, makuha mo yung mga hindi tumutupad. Anong Ang inuna, building. Alam mo na yung kung bakit building yung inuna. Yun na. Alam mo na yun. Alam mo na yun. Bakit building? Pagka building, sino kausap? Sino ba yung ngayon? Sino ba yung bagong FDA ngayon? Ang alam ko, pinalitan si Sakate. Pinalitan ni Attorney Paulo Teston, yung dating tiga DOH. So pwede pala abogado as head ng FDA. Hindi pala kailangan na doktor. Product registration yung tungkol sa process. Alam mo, maganda yan. Maganda yan. Kasi yung FDA talagang haligi yan ng ating pamahalaan pagdating sa mga yung mga binebentang gamot, binebenta mga produkto, pati nga ang FDA pala. Lahat. Lahat pati ba pagkain ng hayop dadaan na ngayon diyan sa FDA? Siyempre. Alam mo, ang isa pa, dapat magawa din ng FDA. Kung ang
DA, di ba, present sa mga puerto, dapat yung FDA present sa mga ports eh. Kasi sa Para- phytosanitary Para doon sa inspection. mga I-check imbis kung na rehistrado, parang ganon. hindi rehistrado, yung mga mga pagkain na pumapasok dito, etc., etc. Bakit kailangan habulin nila doon sa nagre-retail sa Divisoria, nagre-retail sa Makati, nagre-retail sa Cubao, sa Green Hills? Ang hirap ng habulin nun. Hindi sa puertos, pag nandun sila, Bantay na. Kasabay na mo sila ng magbantay. timano. Hindi, alam mo kung bakit? Kasi, alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit wala? Bakit? Walang tao eh. Hindi. Kulang tao nila. Ito yan. Totoo, kulang tao na FDA. Totoo yung walang tao, pero at the same time, tinurn over na nila yan sa DA. Hindi, baliktad. Yung import permit. Hindi, baliktad, Yung boss. import permit, okay. Pero yung import permit, nandun eh. Hindi, baliktad, boss. Anong nangyari? Nagkaroon nga ng agreement. Bago agreement to eh. Alam ko, dahil kami nung panahon ko namin, inayos namin yung agreement ng BAI at saka FDA. Sa batas kasi, nakalagay doon, na lahat ng mga feeds ay dapat tingnan ng FDA. Oh, yes. Kaya nagkaroon na ng hatian kung ano yung bibigay ng BAI at sa FDA. Pero ang bottom line is ang approval will come from FDA. Pagdating sa mga pagkain. Pare, ang sinasabi ko sa inyo, the practice right now is not like that. Hindi nga. That's what I'm trying to tell you. Ano nga Kaya yan? ang sinasabi nila, yung tungkol dyan, ito yung proseso, etc., 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 tinurn over lahat yan. Tinurn over lahat yan Pero in alam terms mo, of the real, actual implementation of what you are telling me. dapat talaga. Kung yun ang sinusunod, mali. Hindi, dapat, Pagkat may bagong sa batas, agreement na yan. Sa batas, Yes. dapat yung FDA present. Di ba? At alam mo, di ba, yung bagong liderato ng FDA, yung si Attorney Teston, magaling yun eh. Tsaka galing ko yun eh. Galing sa DOH yata, yung regulatory. Sana makita niya, di ba, na yung... Compliance. Kaibigan mo ba? Kilala mo ba yun? kilala ko. Si Paolo. Basta yung FDA, ako tingin ko kung paano present yung quarantine, di ba? Customs, di ba? Dapat sila isa din nandun. Pero ang importante lang sa FDA, tingnan nila yung proseso nila. Kasi ang problema nila ngayon doon, meron ng prosesos na nangyayari, nagagawa at nagiging maayos naman sa iba't ibang bansa. Sa kanila uulitin. Yan ang problema. Ibig sabihin, na-approve na sa ibang bansa, meron ng approval, maayos Kompleto naman na. Kompleto mga dokumento, tanggap sa ibang bansa. Ano ba tawag doon? Ano yan? Yung seal of good para pag practice. bumalik dito, umpisa ka uli. Sana may reciprocity. May reciprocity. Dapat silipin yun ni Attorney, ano pangalan nun? Attorney Paulo Teston. Attorney Teston, ang Director General ng FDA. Silip naman po ito. Kaya naman, galing na sa DOH, sigurado ako. Pag-aangin nyo po yung buhay ng ating mga kababayan. Yun ang Kasi, ating batayan ngayon. Kaya nagkakaproblema, nakakapasok yung mga unsanitary, etc., na products precisely because of the manner by which you're handling your processes. Ganun ba? Kailangan na ayusin nila. Yun lang. Makikita ni Atty. Testo yun. Kung sasabi yung magaling, baka kakayanin na. Tingnan natin, abangan natin. Pero bago tayo mag-break, kailangan muna tayo uli na babasahin lang po namin. Sapagkat napaka-importante pong mensahe ito. Gusto mo ito basahin ulit? Galing sa, wag na, mahal yan. Boss, 3 minuto yan. Ito po, muling inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang lahat ng amateur at professional photographers na lumuhok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang submission of entries nitong Pebrero 1, 2025 hanggang July 31, 2025. Dalawang buwan na lang po Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Para sa iba pang mga detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor/photocon2025/index.photo.
PHP. Ayun lang po, punta lang po kayo sa PAGCOR website. Ang oras po natin, alas 10:17 ng umaga. Good morning Pilipinas! Ito po ang programang Executive Session. Last segment na po namin. Huwag kayo bibitiw hanggang ikasabot kalahati lang po kami ng umaga. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Kasama po natin, wala iba, Congressman Jonathan De La Cruz at paring Eda Vier. Good morning, boys! Good morning. Tayo nakikiusap lang. Lalo na kay General Torre. Sir, baka naman pwede na ninyong tingnan muli yung nangyari kay Kajani Dayang. Oo nga, nung sa Aklan. Yung sa Aklan, hanggang ngayon, naghahanap pa ng hustisya yung pamilya. Hindi, tsaka ang balita ko, bakit parang i-clear na daw ng pulis, samantalang meron pa yatang binibistahan ba ng DOJ? Meron ganun. Parang ganun pa ang sitwasyon. Parang case solved na? Parang ganun ba? Meron na ba nahuli? May nahuli na ba? Tanong nyo nga kay IG. IG, tama ba yung prosesong yan? Hindi ko alam yung ano man nangyari doon sa kaso Hindi, na. wala. Meron na bang Meron suspect. huli na Meron ba? suspect. Pero nakasuhan na ba? Meron yatang pina-file. Pero clear eh. Ng pulis Kalibo Municipal Police. Tama ba yun, Inspector General Dodi Dulay? Baka gusto mong medyo kalampagin yung Kalibo Police. Para yung regional director mismo. Makita mo. Diba? Bakit nagkaroon agad ng case solve? Case solve. Moto proprio, baka kayang solve ng IAS Palagay ko kaya yan. Napakagaling ng IAS Director General ngayon. At saka, suportado ni General Inspector Torre. General, boss, hindi Director General. Inspector General. At saka, suportado ni General Torre yung tungkol dyan sa pagpapaayos disiplinahin ng pulis. Tsaka 3 beses daw ni-reject yung ang resignation nung Inspector General ng IAS. Tinapon daw 3 beses. Bakit magre-resign? Ano ba akala mo? Tumulong ka. Tumulong. Ano ba yan? Nagtatampo ka ba? Alamin natin kung hindi ko rin. Next week ko, pangako ni Inspector General. Magre-report siya sa atin. Tingnan natin kung ano sa kaso ni Johnny Daya. Pagdating sa mga police investigation naman, pinapabayaan natin yung mga units naman. Sino ba ngayon na Region 6? Region... Ano ba yun? 6? Hindi ko kabisado. 6 ito. Kalibo Hindi ko maano. Taklan. Hindi bale na. Yung IAS IG kayang-kaya. Okay. At ako lang bago tayo, kasi ilang minuto lang bago lang dinuya dahil pag-usapan kanina. Ay, by the way, bago tayo magano. Congratulations, Francis Lim. Pwede. Hindi na kailangan... Former PSE President. Francis Lim. Attorney Sana Francis naman, Lim, buksan na ninyo ng mabuti yung inyong SEC operations. Kasi hanggang ngayon, ang kausap ang tagal. Ang kausap robot at saka sana babaan ninyo yung fee. Sobrang taas. Maawa kayo sa taong bayan para lang kumuha ng certified true copy. 1.5. 1.5. Hindi lang yun. Hindi nila inaayos yung kanilang monitoring ng mga kumpanya. Hindi, wala ka ba kausap? Pag nagka-problema kayo, robot nga kausap mo Umusok nga yung 2 computer ko sa opisina 3 buwan ng... Kaka-file mo, kaka-online mo. Kaka-online. Umusok walang makausap. Online sila na online. Wala. Lagyan ninyo ng public assistance center man lang kayo na nakakausap. Ayaw sumagot sa telepono. Ayaw sumagot sa email. Paano kayo kausapin? Ang lakas niyong maningil pagkatapos ganyan ng serbisyo. Ay, totoo. Tama yan. Ayon ako dyan. Attorney Francis Lim. Sana maayos ni Attorney Francis Lim. Yan lang medyo maganda-gandang appointment. Magaling yan. Si Chairman Francis Lim. Sana. Yung iba, hindi ko maintindihan bakit na-reappoint Ikaw naman, pare. Performing. Ayoko na ikaw naman. Is this the best and the brightest? Siyempre, alam mo naman. Pero bago tayo magtapos, ito lang, pupuntuhan ko lang ulit. Dahil nag-uusap tayo kanina tungkol sa DOH. Malaki ang kailangan nakakarapid po ng DOH pagdating po sa problema noong paglagana po noong HIV. Sapagkat matagal na po, tagal ko na sinusulat yan, matagal na rin natin sinasabi sa programa, yun pong paglagana po ng HIV sa Pilipinas, pandemic na po. Pandemic. Ibig sabihin po, hindi na po, kumbaga sa apo yan, hindi na po kayang maapula ito. Sapagkat sobra na po ang lagana po pagkalat po noong sakit na HIV. Kailangan talaga magkaroon talaga malinawan ng mga ating mga kababayan at magawa ng paraan na mapigilan po yung paglagana po noong
HIV. Ito yung nagdudulot ng sakit na AIDS, no? Yung sakit na AIDS. Alam mo, ang parin do at parin Ed, ang report, ang lumakas at dumami ang apektado ng HIV, yung male. Male to male. Then 12 to 19. 12 to 19. Ganon? Years old, yes. Ito yung mga lalaki po, na lalaki sa lalaki, no? Yes, sir. 12 years old to 19 years old, tumaas ng bigla, no? Ito, alam mo to, sa tingin ko to, hango ito sa mga, pag-eksperimento. Iba dyan, nag-eksperimento. Kasama yun, at saka at the same time, itong dapat to, mag-iingat po talaga, no? Dahil ang education talaga, no? Education, information, pati dyan sa nakikita mo sa YouTube kung ano-ano na. Alam niyo ito, sasabihin ko lang doon sa mga na-retain na gabinete. Ito, balik tayo dito. Balik tayo bago tayo magtapos, ha? Sige, pare Ed. Balat! Kung paano nyo ginawa yung public information campaign nyo nung pinag-submit kayo ng courtesy resignation, yung lahat talagang todo press release ng bawat departamento. Press statement. Press statement. Dahil gusto ma-retain eh. Siyempre, press release pala yun? Akala ko talagang dahil sa ginagawa nila. Dapat ganyan ka-active ang inyong public information campaign. Para sa HIV. Performance. Whether it is for DOH, it is for DPWH, it is for the PNP, dapat ang tao informed. Yun lang naman ang sa atin. Informed and educated. Yun Tama. At yan din ang hinihiling natin dito sa ating mga kababayan. Sana po pag-aralan nyo po itong lumalaga na po na sakit na to na HIV. Mag-ingat po kayo sapagkat sumosobra na po. Talagang kumbaga wala na pong parang pinipili ito ngayon. At napakahirap po sa ating mga kabataan na kayo po ay magkasakit. Basta yan, pag-aralan, mag-ingat. Epidemya na, no? Epidemya na ho ito. Medyo nakakatakot lang. Super na. Ang isa pang dapat pag-ingatan, paring Jonat, paring Do, yung nakabinbin na mining proposal dyan sa Senado. Bakit ba? Biglang yan ay lumusot. Ano ba yung bago tayo magtapos, ano ba yung mining regime, yung fiscal regime? Ano gustong yan sa mining na yan? Anong gusto nilang babaguhin? Yung iba gusto nilang ibaba, yung iba naman. Ibaba yung buwis, parang gano'n. Tapos yung iba, alisin yung provision na kailangan nilang i-process, parang gano'n ba? Yung iba naman, di ba, pagdating doon sa pag-i-export, di ba, meron din buwis doon. Siyempre, ayaw nilang taasan. Gusto nila, nasa mababa lang. Pero saka yung tungkol sa processing. Processing. Yung processing, gusto nila alisin yun, no? Yan, dapat bantayan lang natin. Baka biglang mahilo tayo doon sa puro usap ng impeachment. Biglang ma-undercut yan, ma-shortcut doon sa biglang pumasa. Dahil sapagkat ilang araw na lang to, no? Ilang araw na lang, no? Baka may lusot, hanggang 11 na eh. Alam mo, dyan sa mga last 2 minutes na yan, dyan naghahabulan yan. Hindi lang yung mining. Di ba? Pati itong syntax sabotage bill dyan sa tobacco. Ano ito syntax sabotage bill? Na ibababa din, yung nakukuwang, yung buwis din. Para doon sa mga tobacco products, gusto nilang ibaba. Meron pa ako narinig dyan, parang gusto pang gawing EDSA. May add even. Diba? On odd years, 3%. Pero ako panano ko lang parang pagdating sa tobacco, I think it's about time na talagang i-adjust, i-re-exam, i-review yung taripa na pinapataw natin. Kasi talagang sa taas lang ang nangyayari talaga ngayon, malaki insentibo sa mga tao na mag-smuggle. Hindi totoo yan. Diba? Yan ang excuse ng mga tobacco companies. Diba? That is a law enforcement issue. Hindi ho yan issue sa buwis. Diba? Pero alam nga natin na medyo, diba, napaka-porous ng ating border pagdating dyan sa mga ganyan. In fact, even the President acknowledged that. Diba? Na marami talagang smuggling. At saka dito mismo nagmamanufacture na. Alam mo kasi, ang pagdating kasi ako, paniwala ako, pagdating sa mga excise tax, balance yan babalansin mo yung gusto mong pigilin na mga kumbaga mga habits ng tao at dito sa sigarilyo, yung panindigarilyo, pero dapat din to i-balanse sa kailangang revenue ng government. Statistics do not lie. From the time that it was passed in 2012 up to now, diba, halos 5 million na smokers ang nawala. Diba, that is 5 million less na nagkakasakit. That is 5 million less na revenue na nawala ngayon? Yun din yung tanong doon. Ilan revenue nawala? Anong ilang revenue? Kasi may revenue aspect yan nawala. Pero nagre-raise tayo. So, anong revenue din na nawala sa atin doon sa
Tobacco. Paano ka nga mawawala? Nagdadagdag ka nga, tinataasan mo nga. Magkakaroon ka. Hindi, nawawala dahil kumukonti ang bumibili. Ang nangyayari, yung smuggle ang binibili. So walang buwis na pupunta sa gobyerno. Wala ka naman datos nun eh. Meron, may datos Asan yung nun. datos mo? Diba, yan? Hindi hawak. 10:30. Pag hindi hawak ng gobyerno datos, may problema. Yan, rason lang yan ng mga tobacco companies Yan. para babaan yung kanilang buwis. Sigurado. Kalokohan yan. At Pero tobacco importante, company, alam natin talaga, meron talagang kalokohan yan. Pero importante, Kung balanse ikaw din. magpapaloko, nasa sayo. Balanse natin. Balanse importante. Kaya ang sarap dito sa executive session eh. Damgalan na tayo! Ay! Kasi oras na, lumampas na tayo. Parang yun at ikaw naman, ang nasa iyo ang ang Maraming salamat po. Itong inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Salamat po, Ed Davier po, mula sa bayan ng Parañaque. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay sa ngalan po ng aming mga kasama dito sa executive session, si Secretary Boying Rimulya, si Senator J.B. Ercito, at si Boy Timba, paring Pao Cupino. Ito pong executive session ay adjourn. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino! Thank you, Facebook. Salamat.